Hello YouTube, Boss Moki here. Welcome sa Green Minded Channel. Kung saan hindi lang puro kalokohan. May kaalaman din naman. Kahit pa paano. So ito, alamin natin. Minsan kasi meron ako nadaanan sa TikTok or sa FB ko na parang sa India yata ito. Tama ba ako sa India? Na merong doktor doon na parang binahasa. Tama ba ako? Marami ba sila? O marami yung gumawa? So, hindi ko masyadong pinansin ito kasi may mga nagsasabi na scripted. Ewan ko tingnan natin. Ito ay video ni Claro III. So, ang title nito ay The Tragic Murder Case of Dr. Momita Debnath. So, parang Indian nga ito. Indian national. So, let's go. Tingnan natin kung anong nangyari sa kanya. Umaga ng August 9, 2024, merong isang babae na nagngangalang Dr. Momita Debnath. Bay, ganda pala niya. Report siya na nawawala. Mga Indian yung gaganda no? Mga Bombay. Ganda niya. Tapos doktor pa, no? Panalo. Wala ng kanyang mga katrabaho. Kinabukasan, nahanap ang kanyang katawan at makikita na napakaraming marka na nagsasabing, matindi ang pinagdaanan ng babaeng ito. Kaya nung inotopsy yung katawan niya, maraming pag-aabuso na nakita. Ito ngayon yung tanong. So pwedeng malaman kung sino yung gumawa sa kanya kasi maraming DNA na yun, di ba? Yung similyang nakuha sa kanya. DNA na yun eh. So, kung iraran nila yung DNA, kung meron silang database para sa mga DNA ng mga tao sa kanila, maaaring mahuli yun. Or, pinaghihinalaan nila, pwedeng i-match yun. Ano ang kagimbal-gimbal na nangyari sa kanya at tila parang buong internet at ang kabuuan mismo ng India ay interesado at galit na galit sa kasong to. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang kaso ni Dr. Momita Debnath. Ang dami rin tao na nakikisimpati sa kanya. So, naging sensationalize sa kanila talaga ito. Bago po tayo magpatuloy, meron tayong question of the day. So sa mga gusto pong manalo ng ating 1,000 GCash giveaway, mag-like, subscribe, at notification bell po kayo dito sa ating channel at sagutin yung question of the day sa dulo ng video natin. Magtatanong lang din po ako dahil medyo mabigat ang ating topic ngayon. Pampagaan lang, ano yung kinakain ninyo habang nanonood kayo sa video natin ngayong gabi? Ang kinakain ko is secret. Dahil nga nasabi ko po na malalim yung ating pag-uusapan ngayong araw, bago natin umpisahan, alam ko naman na sanay na kayo pag mga pinag-uusapan natin dito sa ating channel ay ng buhay. However, merong psychological aspect ang kwento natin na maaaring makapag-trigger sa mga nanonood sa atin na may kaparehang dinanas ng katulad ni Dr. Momita Debnath. Kaya, maglalagay lang po ako ng trigger warning ha. This video discusses, pasensya na po, hindi ko mabanggit yung salita. Dahil gusto nating mag-adhere sa mga patakaran ng YouTube, I will try to explain the story as clear as I can without triggering
our audience. So kung mahina ang loob nyo at magbabalik lang po yung mga memorya ninyo, I suggest na hinto po muna, hinga po muna kayo at lipat na lang po muna kayo sa ibang videos natin. So ayun, ganun din ang disclaimer namin. Disclaimer dito sa channel ko. Kung kayo ay may pinagdadaanan na hindi po pwedeng sa inyo itong mapapanood nyo or magti-trigger sa inyo na bumalik yung mga nangyari sa inyo, please skip this video. Kung hindi nyo po kaya, wag nyo na pong panoorin. Ito po ay re-reactionan ko lang. At kung ito po ang magiging dahilan para matrigger yung anxiety nyo or yung trauma nyo, please, wag nyo na pong panoorin. So, tuloy po tayo. Anyways, umpisahan na natin. Ang babae sa larawan sa inyong screen ay si Dr. Momita Debnath. Para sa kwento natin ngayong araw, bibisitahin natin ang napakagandang lugar ng Kolkata, India. Napakaganda dito. Sinasabi nila na ito raw ang cultural capital ng bansang India. Historically and culturally significant ito. Ito ang birthplace ng modern Indian literary and artistic thought of Indian nationalism, which is total opposite sa kung ano yung dahilan at binibisita natin ang lugar na to ngayon. Babalikan natin si Dr. Momita. Ipinanganak siya noong 1993. This means na 31 years old siya nung nangyari yung kaso niya. Nag-umpisa ang kanyang academic career sa biology at nagkaroon pa ng master's degree in environmental science. Ang dami niyang ang dami niyang mga kaganapan sa buhay. Isa siyang napakatalinong babae at maraming gustong marating. Sabi nila, isa raw siya sa mga tao na may ambisyon at gustong magkaroon ng impact sa mundo. This is from her friends, from her colleagues. Alam nila na may mga gustong patunayan sa buhay itong si Dr. Momita. Second year postgraduate trainee siya sa RG Carr Medical College. Ito yun. Sa ngayon, yung nakita ko rin dahil ongoing ang kwento natin ngayong araw. Pag sinearch mo, talagang punong-puno ng mga protesters. Hindi ko po alam kung anong araw ko ma-upload tong video natin, pero kung makikita nyo talagang nandun yung galit ng mga tao kahit saan ka pumunta sa paligid ng ospital nila. We want justice! We want justice! Oo naman, Miss Mariosep naman. Kahit naman ako nandiyan sa lugar na yan, ay nakikisama rin ako. Hindi naman makatao kasi yung ginawa na yan. We want justice! We want justice! Mamaya, pupuntahan po natin yung kwento na yan. Ang sabi ng mga katrabaho niya, kilala daw si Dr. Debnath sa kanyang napakagandang work ethic at hindi lang siya bastang doktor lang doon. No? Ang pinaka nag-shine sa kanya ay yung empathy niya doon sa mga pasyente niya. Hindi lang siya basta doktor, kundi isang tao na handang tumulong sa nangangailangan. Yan yung kwento sa kanya. Ito ang larawan niya kasama ang kanyang mga magulang na kitang-kita natin na proud sa kanya. Nag-search ako no, at ganda ni doktora, no? maganda yung upbringing niya, maganda rin yung trabaho ng mga magulang niya at pinalaki siya na pakiramdam ko, mataas din yung pangarap ng mga magulang niya para sa kanya. Hindi lang sa mga nagawa niya, kung hindi dahil siya mismo bilang isang bata, bilang isang tao, maliwanag yung future niya. May gusto siyang marating. However, yung buhay na sana maraming matutulungan, sabi nga nila, nawala ng isang iglap. Oo nga. So, meron mga post na katulad nito. Hindi mo maiisip na magagawa ng mga hinayupak na yan na punong-puno ng pangarap yung tao tapos anong ginawa nyo, di ba? Hindi mo na ma-identify kung tao pa ba yung gumawa niyan, kung paano. Di ba? Sa kahayupang ginawa nila. Ito yung insidente na i-discuss natin ngayong araw na biglang nagpa-pop up sa social media. Nakikita ko, every time may mga social issues, laging maraming mga posts na hindi totoo. And although the story is true,
gusto ko lang din sabihin na mag-ingat kayong lahat kasi hindi lahat na nakikita nating photos, hindi lahat ng pictures na ginagamit ay si Dr. Momita. Nakikita ko na medical student pa lang naman, di pa registered doctor. Hindi, doktor na, tinatawag na siyang doktor eh. Hindi ka naman pwedeng tawagin doktor kung hindi ka pa kung hindi ka pa lisensyado. Di ba? Alam ko doktor na siya. Parang anong nangyayari sa kanya is intern. Parang gano'n kasi first year, second year yata. Kasi may internship pa yan eh. Bago maging talaga yan eh. Doktor na talagang hahawa ka ng pasyente. May internship pa yan eh. Kaya 10 years yan eh. Kaya ganyan katagal yan eh. Kasama na dyan yung internship eh. sinesensualize or dinadagdagan, ginagamit yung ibang mga larawan na hindi naman siya. Sobrang fucked up kasi, sige na nga, i-discuss ko na. Sabi nila, isa daw sa pinaka-most search sa mga sites ay ang video ni Dr. Debnat, which is mostly hindi ko po nakikita na totoo talaga yung mga photos at videos na pinopost nila. Hindi ko pa nakikita kung meron talaga. So, sobrang fucked up nun. And it shows kung kaano yung utak ng iba. Anyways, ito yung totoong larawan ni Dr. Debnat. Yung mga larawan na yan ang naging dahilan kung bakit nagkakaroon ngayon ng international, tama ba yung sasabihin ko, outrage, actually, sa kwentong ito. This is what happened. Umaga noong August 9, 2024. Huli daw siyang nakita sa seminar hall ng college premises para daw makapagpahinga pagkatapos ng mahabang shift. Hindi ko tinigilan to kung gaano katagal tong mahabang shift na to. Sinesearch ko. Sa mga comments po, hindi ko po mapatunayan kung totoo ito ha, pero nakikita ko na yung shift niya ay 36 hours. May mga friends and families po ako na doktor and totoo yung halos hindi totoo yan, totoo yan na halos hindi na sila. Kaya nga merong yan eh. Kaya nga meron yan mga, lalo na pagka-intern ka lang. Lalo sa Korea. Ewan ko lang dito sa atin kasi may mga yan eh, may mga quarter yan na pwede silang matulog doon. Kapag wala pa silang masyadong shift or nakatapos na sila sa roving nila sa mga pasyente. Walang oras ang tulog nila eh. Basta nakakuha sila ng oras, ng break. Hihigayan doon sa quarter nila. May mga quarter kasi yan, babae at lalaki. Lalo na yung mga intern, doon natutulog yan. Panakaw-nakaw na tulog lang. So halos talaga walang tulog ang mga doktor. Sila humihinga sa ospital. Dire-diretso yung shift nila, especially if maraming pasyente. Totoo yun. I can't prove kung totoo yung 36-hour shift niya, no? Pero alam natin, ang mga doktor talagang minsan halos hindi na natutulog. Kung natutulog man sila doon mismo sa ospital, especially kung loaded or jam-packed nung araw na yon. So pinaghahanap siya. Pahinga kasi siya eh. Baka kailangan na rin siya sa shift, no? Or kailangan nila ng extra hands. Kinalaunan nung araw na yun, nireport na rin nila, kinalaunan nung araw na yun, nahanap naman siya. Pero, na siya. Yeah. Ang sabi ng mga nakakita na pag tinignan mo, unang tingin pa lang, alam mo na may mga marka na may ginawa sa kanya. Hindi natin mapapakita, pero brutal. Agad-agad, pina-autopsy siya. Hindi biro yung mga ganitong bagay. Kailangan nilang malaman kung ano yung nangyari dyan. Ang sabi sa mga report na may mga injuries daw, ang dami. Hindi ko na po pwedeng kalkalin kasi maaano tayo ng YouTube. Pero i-describe ko para maging malinaw sa inyo yung genital tract niya, which means this isn't just murder, may na naganap. Yung mukha, katawan niya, lahat may marka. Initially, yung buong ospital, natakot talaga. Natakot sila na ano kaya nangyari sa kanya? Yung concern nila, di ba? Yung empathy nila kay Dr. Momita. But more so, this is something that happened inside the hospital. Ibig sabihin, hala, kung sino yung gumawa sa kanya nito, baka nandito. Sa loob ng ospital? Dito pa. So natatakot talaga sila. Kaya minamadali nila. Sana po,
maayos agad. Mag-a-amplify itong concern nila na to. Lalaki ng lalaki. Kaya napakaraming mga protesters, pero mamaya pa natin pupuntahan yan na wala pa tayo dyan sa part na yan ng kwento natin. Nandito pa lang tayo sa part. Dami 150 ml na magre-recount kung ano yung nangyari kay Dr. Demnath. At this point, this is now a murder case. Sabi ng autopsy report, yun nga daw. So kung sa ospital nangyari ito, nasa ospital lang sila rin. Diba? Or pwedeng isa sa mga bantay ng pasyente. Wala bang CCTV ron sa mga diba? Dapat may CCTV doon. Hospital yan daw ang nangyari. She was assaulted bago patayin sa pagsakal. Yung report sa kanya umabot ng 4 na pages sa sobrang daming ginawa sa kanya. May sugat sa genital tract, lip. Sa hospital nangyari. So, ibig sabihin, nandun lang mismo yung mga salarin. Nandun lang yun. Kasabot bossing security daw at ibang may inggit. May inggit sa kanya. So, ibig sabihin, hindi lang lalaki ito. Sabihin, may halong babae ito na parang tinrap siya, parang ganon. Totoo yun. Doon siya nagpahinga. Tapos, ang suspect yung janitor, ang susama pati ni Ari. Panoorin niya natin. Parang may nakikita na akong picture dito. Legs, kanang kamay, daliri, leeg, pati muka. Marami raw mga kalmot sa muka ni Dr. Demnath. Meron din daw pagdudugo. Kasabot mga babae. Nako, patay tayo dyan. Teka, bakit? Bakit sila naiinggit? Bakit kailangan gawin, dumating sa sukdulang ganun? Na hindi naman makatao yung ginawa nila. Pero okay lang naman yung inggit-inggit Okay lang yung parinigan Sa trabaho, kasama naman talaga yan. Pero bakit kailangan dumating sa puntong ganon, di ba? Yung mata niya, yung bibig niya, and yung private part niya. Napakagago kung sino man yung gumawa sa kanya nito. When the report was released to the public knowledge, yung iba, binitay na nila sa India. Pero yung mayaman, nakalabas na sa India. Yun lang. Patay. Money, na to. Umandar ang pera dito. Di ba? Umandar ang pera dito. Yun lang, ang problema. So, ang justice system din pala ng India, may sublay din, Ito na yung nangyari pagkatapos. Murasar College. Hindi yan. College mo, di ba ito? Hindi naman, Or parang nakilahok na yung mga iba't ibang college. Parang ganun ba? Medical college. Napakadami na mga pagprotesta doon mismo sa RG Kar Medical College. Nagkaroon ng outrage sa buong India. Napakamarami ng mga doktor at mga medical professionals ang nagprotesta. Hindi lang sila, yung public. Hindi lang yung public, kung hindi lahat ng mga aktivista kasi may mali talaga sa nangyayari. Naalala nyo kanina, sabi ko sa inyo, sa RG Kar Medical College sa Kolkata, as of the filming of this video, punong-puno siya ng mga pagprotesta. And this is mostly doon sa medical field. Sinasabi nila na yung mga doktor, tumigil talaga lahat sa pagtatrabaho. Nagki-candlelight vigil sila, nagmamarcha in honor of Dr. Demnath's memory. Sinisigaw nila at hinihiling nila na sana mas magkaroon pa ng istrikto at magandang proteksyon ang mga nasa medical field. Even the public nandito. I'm just assuming na hindi. Paano mo kung ang nangyari is kung ang naging suspect nga is may-ari ng ospital, gwardiya ng ospital, janitor ng ospital.
So, paano security yun? Mismong yung security kasama. Anong parameter ang gagawin nila doon para hindi na maulit yun, di ba? Naku, sakit sa ulo niyan, yung mga congressman, senator niyan. Di lang kay Dr. Demnath nangyari to. Nakakabasa-basa rin po ako ng comments na hindi siya safe yung lugar when it comes to women. No, meron talagang mga naaabuso. Pero siguro kung kayo, nakapunta kayo, comment nyo na lang sa ilalim kung totoo man, kung may katotohanan ba yung mga ganung mga bagay. So even the public, sabi ko nga kanina, kasi magiging ano nito, ito humihingi sila. Kasi ang magiging ano nito, halimbawa, hindi isasara lang yung ospital. Hindi nahuli yung gumawa niyan. Or nahuli, tapos nakawala lang. Parang hindi naman pinansin ng gobyerno, parang ganun. Tapos nakawala yung mayayaman. Parang ang mangyayari niyan is, meron pang mga utak kriminal nagagawa niyan. Kasi iisipin lang nila, ganun lang pala eh. Pwede pala yun. Takas lang tayo. So, dapat meron silang parameter talaga dyan na ano. Ewan ko kung paano nila gagawin yun. Pero, pag mayaman talaga, ang hirap eh. Ang hirap kalaban talaga pag mayaman. Tapos mahirap yung, yari ka na. Sila ng hustisya at para maparusahan yung mga gumawa nito kay Momita. Naging simbolo yung kwento niya ng mga vulnerabilities ng mga kababaihan. Ayan ha, napaka-importante, keyword natin ang kababaihan bilang mga profesional. Bilang to sa India, maging sa buong mundo rin. Sure ako, even in this video, maraming mga babaeng profesional or kahit hindi profesional, ang hindi nararamdaman na safe sila sa kung anong profesyon ang meron sila or sa environment nila. Mamaya babalikan pa natin itong mga protesters na to ha. Hindi kasi dyan nagtatapos ang pagprotesta nila. So dahil ayan na pressure na ang media, ang social media, naging all out sila sa issue na to. Pinaimbestigahan agad. Sa investigasyon, merong isang pangalan na nag-pop up. At yan ay si Sanjay Roy. Ito yung picture niya. Si Sanjay, isang civic volunteer, at sabi pa nila dating boxer daw. I can't confirm kung boxer siya, pero yun yung nakikita ko sa ibang mga comments ng Kolkata Police Disaster Management Force. Uh-huh. Sabi nila ha, ito yung mga usapan. May backer daw siya, kaya siya nakapasok doon sa ospital. Yung mga connection na to, ginamit niya para manirahan sa premises ng KP's 4th Battalion. At dahil dito ay nagkaroon siya ng post sa RG Car Medical Hospital. So dahil doon, dahil may post siya, ibig sabihin, may access siya sa napakaraming department ng ospital. Oh. Madalas siyang tumatambay dito. On several occasions, sinasabi nila na super tagal niya pa daw. Siya dapat yung poprotekta sa mga tao doon. Pero in reality, kabaliktaran yung nangyari. Ngayon, nung inaalam nila kung anong meron dito kay Sanjay Roy, nalaman nila na meron pala siyang history ng domestic, to which ay makokonect natin sa kung anong nangyari kay Dr. Demnath. Puntahan natin yung history ni Sanjay Roy. Sa parte na to ng kwento natin, kikilalanin natin yung technically speaking suspect siya. Di ba sabi ko may history siya? Sabi ng mother-in-law ng ex-wife niya, dati kasi siyang kasal na rin, yung asawa niya dati, binubugbog niya. Ayun. Okay, sige. Binubugbog. Pero may nalaman pa ako. Nung nagbabasa-basa ako ng mga comments, sa sobrang lala daw ng pagbubugbog niya sa asawa niya, nung buntis yung ex-wife niya ng 3 months, sinasaktan niya pa din. To the point na nalaglag yung anak nila dahil doon. Ang gago. And to think na sa kanya ine-entrust yung security, pero parang walang nangyari dun sa ginawa niya. Diba? Nakakatakot yung ganun. Etong mother-in-law niya, sumisigaw na dapat ibitin siya sa krimen na ginawa niya. Hindi lang para dun kay Dr. Momita, kung hindi para dun sa anak niya. May mga nakikita ako na sinasabi itong mother-in-law na sinasuggest niya na hindi lang si Sanjay ang gumawa kay Dr. Momita. Ulitin ko lang po magdi-disclaimer lang ako because this is an ongoing case. Hindi pa na-determine ang lahat ng mga bagay at napakaraming rumors ang umiikot sa kwentong to. So hihintayin po natin yan. For now,
Si Sanjay lang po ang salarin natin. Pero i-discuss natin yung mga rumors na yan, kung totoo sila or hindi. So, paano siya nahanap? May mga CCTV footages na nagli-link sa kanya doon sa crime scene. Hindi naman sila nahirapan na hanapin siya. Meron lang siya isang katangahan, no? Which is meron siyang Bluetooth headset na naiwan niya sa crime scene. At medyo tanga siya dito. Dito papasok yung yung sinasabi lagi ng mga police detective, mga investigator. There is no perfect crime. So, lagi may sablay yan. Gaano man kayo kagaling, may sablay at may sablay kayo may iwan. Sabi nga nila, there is no perfect crime. So, ito, nahulog. Dito, pero, ang sabi din kasi, bago mangyari yung ginawa niya kay Dr. Momita, lasing si Sanjay. Biruin mo ha, ikaw yung dapat mangalaga doon. Ikaw yung binabayaran para mag-ayos doon sa lugar na yon, pero lasing ka. And to make things worse, nakipag-inuman siya sa mga kamag-anak ng isang pasyente sa ospital. Yeah. Pasyente, makikipag-inuman ka? So nakita daw siyang umalis around 4:30 a.m. ng umaga doon sa premises. Inaresto rin naman agad siya, no? Dahil wala naman siya lusot may CCTV Hindi niya naman daw ikinaila at inamin niya kung ano yung nangyari. Sabi ko nga sa inyo, siya talaga yung main suspect pa dito. Eto na, lalaki na yung issue kasi siyempre, alam ka namang siya lang, di ba? Kakanta yan, siyempre. Kakanta na yan. It's either ang mangyayari dyan, ganito. Pwedeng bayaran yan. Nasabihin na, ituro mo na lang na ituro kung sinong gusto mo. Ito ang pera. Tatakbo na ako, alis na ako. Pwedeng ganon. Pwede rin naman na ituro rin niya yung mga kasama niya talaga. Diyan napapasok yung dalawa. Maaari magturo siya ng peke dahil nabayaran siya, or maaari din ituro niya talaga. Kasi iisipin niya, bakit ako lang? Dapat nandito rin kayo. Pwede yun, alis sa dalawa yun. Nulit ng mga tao yung CIB na tinatawag na Central Bureau of Investigation para sa transparency. I could only guess na parang NBI siguro nila to. So habang nangyayari to, babalik tayo sa mga protesters. Yung Indian Medical Association or IMA nagkaroon ng 24-hour nationwide strike. Isipin mo lang sa atin pag ang mga jeepney drivers nag-i-strike, wala tayong masakyan. Imagine kung doktor ito. Di ba? So, wala talaga sa kanila. Pag magkakasakit, walang gagawa. Walang magpapagamot sa kanila. Dahil nakastrike ang lahat ng mga kadoktoran sa India. And for a good reason. Talagang kung 24 hours walang doktor, okay, mamamatay yung mga tao, technically speaking, at talagang makikinig sa kanila, ang government. At this point, yung buong medical community, hindi lang doktor unified sila sa lahat ng gusto nilang isigaw at i-demand. Mula Kolkata, nag-uumpisa na silang magmarcha. Kumalat na yung mga pagprotesta sa Delhi, sa Mumbai. Ang dami na makikita ng mga tao na nakahawak ng mga placards. Sa Chennai. At kinalaunan, lahat na rin ng major cities sa India. Hindi lang sa mga ospital. Alam mo, nakita ko yung mga government offices nila, pinapalibutan ng medical community at saka yung mga tao, yung masa, sa tulong ng publiko. Ika nga nila, power of the people. Okay, so bukod sa demand nila na mas magandang kalakaran ng medical field, ang priority talaga nila for now ay yung investigasyon sa nangyari kay Dr. Debnath. Bakit kanyo? Ito na yung mga gustong malaman ng mga tao. Ito yung rumors, I want you to take this with a grain of salt. Dahil nga under investigation pa lahat ng mga bagay. Pero nakikita ko yung mga claims nila. May point, pero hindi tayo dapat nakikinig sa mga rumors na nakikita natin online. But doon sa mga facts na maipepresent as the story goes on. Pero i-discuss natin. Because I think yung mga gusto nilang malamang sagot are valid. May mga ebidensyang nagsasabi na sinubukan daw sirain ni Roy ang lahat ng ebidensya. Dahil ito sa connection niya sa mga pulis. May mga nagsasuggest na tinatamper at may potential na cover-up daw dito sa mga pangyayaring to. Pwede. Kasi dating ang kasama ng mga pulis, di ba? Naging kaibigan ni mga pulis Pwede yun. Pwede rin namang itamper niya.
Pero hindi naman natin sigurado kung ginawa nga niya. Could only guess na hindi lang kasi siya ang umaabuso sa kapangyarihan niya at meron ding iba. So nakaka-relate sila, kailangan nilang protektahan. Hula ko lang yon. Meron pang isa na nakikita kong nagra-round sa social media is doon sa post-mortem report, nakitaan ng 150 milligrams of semen yung vaginal swab niya. Sinearch ko kung anong meron dito. Ang normal daw kasi, ayon sa isang simpleng Google search ay 1.5 to 5 milliliters lang. So napakarami. So 3 to 10 times kung pagbabasihan natin yung 1.5 to 5. So Suggest 10. Tama ba? Na mas marami pa yung gumawa nito kay nalungkot ako. Sorry, biglang nagano sa utak ko. Kay Dr. Momita. Biglang nagrehisto sa utak ko. Pero sabi ko nga sa inyo, this is still under investigation. Hihintayin pa natin. Pero dinismiss to ng pulis ha. August 18, Supreme Court na ang nag-handle ng kasong to. Na-amplify na talaga. Isang 3-judge bench na pinangungunahan ng Chief Justice ng India na si D. Chandrachud. Inutusan na rin ang National Task Force para siguruhin ang safety ng mga doktor kasi syempre yung mga tao hindi na naaasikaso. Importante ang mga doktor sa mundo. Kaya sige, pinagbigyan na sila. Ito po, aayusin na natin yung security ninyo para bumalik na sila sa mga duties nila. Ito na ngayon yung aftermath. After everything that happened. As of the filming of this video, wala pa ata na hatol kay Sanjay kasi under investigation pa at ang kaso po talaga ay matagal talaga. Hindi natin mamamadali yan. Importante rin kasi na silipin muna lahat bago magbigay ng paghatol. That is something I understand. Anong nangyari doon sa namumuno ng ospital? Yung college principal nag-resign. Siya si Dr. Sandeep Ghosh. Isa siyang orthopedic surgeon na principal doon sa college. Nag-resign dahil sa malawakang protesta ng insidente. Nakita natin, isa sa mga pinag-initan ng protesta, siya. Sabi niya, hindi niya na raw kasi talaga kayang tanggapin pa yung pamamahiya na ginagawa sa kanya dahil sa nangyari. Because obviously, may mali siya dito. Hindi niya inasikaso yung well-being ng mga doktor niya. May mga nakikita pa po akong post sa X na iligtas natin yung mga nagliligtas sa atin. Yun yung mga placard nila, save our saviors, parang ganon. Anyways, matapos niya mag-resign, lalong nagalit yung mga tao kasi... Wrong move. Bakit ka nag-resign? Diba? Imbis na suportahan mo yung mga yung mga doktor mo, ikayatin mo sila na bumalik na doon sa mga area nila at ikaw na mismo ang aayos nung gusot na yon. Bakit mo sila iniwanan? Ba't ka nag-resign? Di ba dapat mag-i-encourage ka na hayaan nyo, ako mismo nga asikaso sa kaso na yan. Hindi tayo papayag na may ganyan dito. Kukuha ako ng security, kukuha ako ng mga mas maraming gwardiya, at balik na kayo sa inyong mga designated area bilang doktor. Pero bakit ka nag-resign? Di ba? Yun ang malaking misteryo. Naging principal siya ng Calcutta National Medical College. Lalo mabubuisit, di ba? Parang wala lang din po yung resignation ninyo. Kung meron na naman kayong aasikasuhing iba na... Baka, dito siguro siya napagbintangan. Ewan, Kasi sa pag-resign niya. Baka dyan siya napagbintangan. Kasi bigla-bigla siya nag-resign. Hindi ko alam, Diyan naman, kasi ongoing naman yata yung kaso nito. Mamatay, di ba? August 13, yung Calcutta High Court dinirekta ang government na ilagay siya ng extended leave. Ekis ka muna, girl. Kinutyarin nila yung reappointment niya. Pupunta tayo ngayon sa social media. May mga kilalang personalidad kagaya ni na Hrithik Roshan, Kareena Kapoor Khan, Alia Bhatt na nagpo-post sa social media accounts mga artista to ng India, di ba? Nila na humihingi ng hustisya para sa biktima. May mga personalities naman, ito yung other side of the coin, kagaya nila Sourav Ganguly at Mohammed Siraj na gustong bigyan ng severe punishment ang kriminal. Sa atin din ganito, lalo na pagkahindik-hindik ang krimen, marami sa atin yung nanghihingi ng
Hindi ko na naman pwedeng banggitin yung salita po, pasensya na. Pero I understand their pain. Bakit gusto nilang mangyari yan? Babalikan lang natin. Yung pinaka nakakalokang parte ng kwento na to for me is that while the entire world is enraged sa kung anong nakikita nila sa mga nangyayari, at dahil hanggang ngayon po, no, talagang parami pa rin ng parami ang mga protester sa India, hindi lang sa kanila, miski sa atin. Ito, ang comment section ko po punong-puno ng Kuya Claro. I-content mo si Dr. Momita. So naisip ko na sobrang fucked up nito, pero mas fucked up yung fact na sinabi ko sa inyo kanina. I can't prove this, pero ang pinaka-widely searched daw sa mga sites ay ang video ni Dr. Momita. The fuck? Bakit? Na-i-upload Parang may pa? sakit na kayo sa utak. Oo nga. For me, Grab! Diyos ko naman. Huwag na lang panoorin. Diyos ko naman. Parang iba naman ang utak nyo na yun. Parang, in-upload pa ba? May link ba kayo? Hindi. Hindi. Huwag nang panoorin. Grabe naman. Ano na lang tayo doon sa nangyari doon sa tao. Kung ako yun sa dapat i-remove yun. Dapat i-remove yun doon sa, kung totoo yun kung totoo yung sinasabi nila na yun na in-upload sa porn site yun, dapat i-remove yun. Ewan ko paano nila gagawin yun. Pero for me, dapat tanggalin dun yun. Grabe naman. Doble-doble naman. Wala na nga Tapos, may siyempre, yung mga kamag-anak nun, mapapanood pa yun. Kung totoo yun, hindi ko alam kung gaano totoo yun. Bakit? Bakit? Isang patunay na may mga tao nasa mga tao talaga yung problema Hindi lang si Sanjay Roy yung ganon, kung hindi marami sila. Hindi lang sa kanila, kung hindi sa atin din mismo. May mga tao talaga na, alam mo na, bago tayo mag-question of the day, hinga lang po tayong malalim kasi miski ako nabigatan po ako sa kwento na to. Actually, marami na akong inumit sa storya natin kasi hindi na rin kami pinapayagan ng YouTube na mag-describe ng very specific na sinaksak yung ganitong parte, na ginalaw yung ganitong parte. Bawal na yan. So, binawas ko na. Pero nabasa ko po lahat ng nangyari. So, hinga lang po tayo, no? Isa. Dalawa. Tatlo. Mabigat kasi talaga yung mga ganitong mga kwento Ito na yung question of the day natin. Mula Kolkata, pupunta tayo sa Pilipinas. Para sa mga kalalakihan at kababaihan to, no? Pero, focus tayo sa mga kababaihan natin. Bilang isang Pilipina, professional o hindi, nafe-feel mo ba na safe yung working environment mo dito sa Pilipinas? Gusto ko marinig ang kwento mo. Or kung may mga pinagdaanan ka ba na similar kay Dr. Momita, pwede ko bang marinig yung kwento mo sa ilalim? Pakikinggan namin yan. Ulit, para sa 1,000 Gcash giveaway po natin, sagutin nyo lang yung question of the day natin at promote ko lang din po yung aking Instagram. Napakarami po So, yun. Grabe naman yun. At ang matindi pa nun, in-upload pa talaga. Ewan ko kung totoo nga yun. Ano ba link mo? Hindi, lang. Sa akin, wrong move yung ginawa nung Sa akin lang naman. Wrong move yung ginawa nung may-ari ng hospital. So, siguro, kaya siya napagbintangan. Dahil sa biglaan yung pagre-resign. At saka, nakakaduda bakit sa hospital nangyari. So, ibig sabihin, nandun talaga sila. Doon naganap yung tao lang din ang hospital. Hindi. At nahuli nga yung pinaka-suspect. Siyempre, kakantayan. Ano ba ang nangyari sa kaso na to? Nahatulan na ba to? Or ano ba nangyari dito? Kasi, maintindihan naman natin na hindi pwedeng i-detalye ni yan. Hindi pwedeng i-detalye ni Claro dito. Kung ano talaga yung nangyari. So, summarize na lang yung ginawa niya at may mga biniblip-blip siya. Kasi nga, bawal nga kay YouTube. So, ito is nagpapatunay lang na hindi kahit gaano ka-professional, hindi ka pa rin safe
hindi ka pa rin safe sa masasamang loob. So, dapat doble ingat, maging mapagmasid sa paligid. Kung meron kayo nakikita na hindi nyo na nagugustuhan, pwede nyo na sabihin sa kinauukulan at kung hindi pa naman kayo sigurado, kayo na mismo ang gumawa ng paraan para siya na yung lumayo sa inyo. O kung may nakikita kayo na hindi na maganda sa paningin nyo, pwede kayo magsabi sa ibang tao or sa mas may kapangyarihan para masolusyonan yung mga naobserbahan nyo. Maging maging mapanuri, maging mapagmasid, huwag basta-basta magtitiwala sa kung sino lang yung nakikilala. So hanggang doon na lang. Maraming salamat sa kwento ni Claro the Third. Bye-bye.